pagdating sa batas, mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras at kami po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Ngayon po ay June 24, 2024. 6/24/24, Attorney Cam. Hindi ko alam kung swerte sa inyo ang araw na ito, pero bukas po hindi kagandahan dahil tataas po ang presyo ng mga produktong petrolyo. Bago yan, magbigay-pugay muna tayo, Attorney Cam. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Panyera. Ayan, medyo maulan ngayon, yes. ha? Yes, napakalakas ng ulan kanina. Oo, ingat po kayo ha sa mga pauwi. Ingat po lalong-lalo na yung mga nakamotor. Madulas ang daan at dapat po ay alerto. Kasi noong weekend, Attorney Cam, Friday night, dito sa area natin ay merong aksidenteng nangyari. Nawala ng ulirat yung driver, doctor yata yun. No? At nadamay ang ilang mga sasakyan. Mabuti na lang ay ligtas ang pasahero at the same time yung ating wala namang tao doon sa mga nabundol niyang sasakyan. Unfortunately, 2 aso ang namatay. Yun yung mga pag-alagala at ampo na rin ng mga empleyado dito sa Manila Broadcasting Company. Dos Kumpanieras. Pero Attorney Cam, meron tayong bad news bukas kaya yun ang pauna ko kasi magkakaroon po ng taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas June 25. Magkakaroon po na ang 175 na kada litro, no? Taas sa diesel habang 1.05 sa bawat litro ng kerosene. Yun pong gasolina ay tataas ng 140 kada litro. Ang mga pagbabago po ng presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado. Dos Kumpanieras. Pero Attorney Cam, may pasabog po na Day 3 ang hatid ng Aliwan Fiesta ngayong taon dahil abangan po ang makukulay na street dancers. Hindi pala Day 3, 3 days. 3 araw na Aliwan Fiesta ngayong taon dahil aabangan po natin ang street dancers at float kasama ang mga kandidata ng Reyna ng Aliwan na paparada simula Magdalena, Halandon Street at iikot sa paligid ng CCP Complex hanggang sa harap ng Aliw Theater sa darating na June 29, 2024. Mapapanood din po ang performances ni Ganda Wanda at Tom Tos. Kilala mo ito, Attorney Cam? Yes. Siyempre, kilala ko si Ganda Wanda. At ng bandang Rocksteady. Anong kanta nila, Attorney Cam? Naku, marami silang sumikat na kanta. Like, kaya naman makiisa, makisaya dahil pistay narito na. See you June 29, 2024 will be here. Makikita niyo po kami dito ni Attorney Cam. Although alam ko naman, hindi kami magiging pakay ng pagbisita ninyo dito sa amin. Dos Kumpanieras. Pero Attorney Cam, Ito pa, isingit ko na lang din yung para sa ating Aliwan Fiesta. Sa June 27, tugtog ng Aliwan Competition. Alas 5 po yan magaganap. And then meron po tayong 7 p.m. libre po ito, Pasakalye Concert. Oh. At yung June 28 nga po natin, maglalaban-laban po ang ating mga Reyna ng Aliwan. And of course, meron pa rin po tayong mga regional bazaar, yung mga gusto makatikim dyan ng mga empanada, ng Ilocos, andyan po, 27 to 29, pwede po kayong bumisita. At syempre, meron din po mga pakulo, especially ang DZRH, may booth kami dyan. Meron kami mga palaro na ibibigay po at gagawin para sa ating mga kababayan na pupunta dito. At isa pa, DZRH 85th Anniversary Countdown. Uy, para po sa lahat ng mga nakatutok at nakikinig. Narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang ating tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na po ang enggradeng pagdiriwang ng kauna-unahang
radyo sa bansa. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Ilang araw na lang ba? 21 days na lang at muli tayo magsasama-sama sa 85 sa isang adhikain, sa isang tungkulin. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH 85th Anniversary Countdown. Dos Kumpani. Okay, maganda po ang ating, thank you Attorney Cam, maganda po ang ating talakayan tonight dahil ito ay kawing-kawing yung talakayan. Last week kasi noong ikaw ay naging panauhing pandangal. Oo nga. Nung panauhing pandangal ka, tinilakay namin yung tungkol sa makbabayaran pa ba ng gobyerno sa kasakaling mag-exercise ng right of way ang ating gobyerno kung ang property ay hindi titulado at meron lamang na deed of sale o kaya naman ay tax declaration ang property owner. So kung tatanggap pa ba sila ng tinatawag na just compensation. Kasunod nito, Attorney Cam, kawing-kawing o sunod-sunod na mga questions patungkol sa kung halimbawa po ba bibili kami ng CLOA. Ayan naman, lumusot na naman ang questions patungkol sa CLOA. Ano daw ba ang dapat gawin? Safe na daw bang bilhin ang CLOA? And of course, we will discuss, no? Yun pa rin bagong batas, yung Republic Act, anong number yun, Attorney Cam? Yung 11 something na tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Ayan. Dos Kumpani. Yung Agrarian Emancipation Act, nagbigay po siya ng condonation, nag-grant siya ng mga condonation para sa mga GLOA at saka EP ng mga beneficiaries, no? Emancipation patent, no? Beneficiaries. Ito po yung GLOA, yung 6657 yung GLOA. Pagkatapos yung EP ay PD 27, if I'm not mistaken, na panahon naman ito ni Pangulong Marcos na ipinagpatuloy ng agrarian reform, yung CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program, although mas pinalawak ang sinasaklaw nito at pati yung mga pamaraan ng distribution ng lupa, na yun din ang purpose ng PD 27. Dos Kumpanieras. Sa mga nakakaalala po, remember yung announcement ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan yung mga nagbabayad, no? Yung nagbabayad, may utang pa sa gobyerno. Sa land bank. Sa land bank, doon sa kanilang lupa, ay wala na, nilibre na, no? Napakaganda nitong Emancipation Act, yung New Agrarian Emancipation Act, kung saan maraming nakinabang talaga dito, Panyera. Dahil ilang mga libo-libo, no, na mga benepisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program ang nakondone. Anong ibig sabihin ng nakondone? Hindi na po sisingilin, bagaman at meron pa kayong mga bayarin. Kasi sa ilalim po kasi ng Comprehensive Agrarian Reform Program at gayon din ng PD 27, no, ay babayaran. Dati kasi sa PD 27, Attorney Cam, 15 years na babayaran ang lupa, no? Ang babayaran ng benepisyaryo ang lupa sa gobyerno o doon sa may-ari nito. Ngayon, pagdating ng Comprehensive Agrarian Reform Program, pinalawig pa ito. And in-extend pa rin itong PD 27 to 30 years. So, ibig sabihin, mas mahaba na yung pagbabayad. Pero babayaran mo pa din sa gobyerno ng sa mas mahabang panahon. Mas mura kada taon, no? May annual amortization. Ngayon, sa pagpasok po ng Comprehensive New Agrarian Emancipation Act, no? Sinabi ng gobyerno, lahat ng may utang. Lahat no? may utang. Basta walang ilabang violation, no? Maliban sa nagkaroon lang ng default or delay sa pagbabayad ng utang and therefore meron na rin mga interest and surcharges. Patatawarin na kayo ng gobyerno, hindi na kayo sisingilin. Ang gobyerno na ang magbabayad ng inyong pagkakautang sa land bank o kaya naman, no? Kasi yung iba ay direktang nagbabayad doon sa may-ari, no? So, ang gobyerno na ang sasagot ng pasanin na ito at kayo, no, freedom from debt, no? Malaya na sa pagkakautang. So, magandang balita po ito. Dos Kumpani. So, kung kayo po ay halimbawa ay meron pa kayong hinuhulugan, basta wala po kayong ibang violation kasi Attorney Cam, violation ng Comprehensive Agrarian Reform Program, yung ibenta mo o kaya iparenta, isangla, ano pa ba?
o paggamit mo sa iba itong property na dapat na pagyabungin mo bilang agricultural land, ginawa mong commercial area, samantalang ang classification ng lupa ay agricultural, some of them are even irrigated or irrigable, violation po yun noong mga kondisyon ng pagiging beneficiaryo mo. Ngayon, kung wala kang violation na alinman doon, at ang tanging problema mo lang ay kinapos ka ng pera and therefore hindi ka nakakahulog. Halimbawa, meron ng kaso para i-foreclose dahil nga po naka-mortgage sa land bank, no? Kung kahit pa meron ka ng kaso dahil sa hindi mo nababayaran, yun ay automatically ipinapadismiss na ng batas na ito at sasagutin na ng gobyerno ang iyong pagkakautang. Dos Compañeras. Ayan, so wala na po kayong dapat na alalahanin. Ang next na concern na lang ninyo ay yung certificate of condonation na makukuha ninyo mula sa Department of Agrarian Reform. At the same time, no, yun pong annotation nito doon sa titulo sa CLOA, no? So, yun na lang po ang dapat ninyong maging concern. In which case, hindi nyo na masyadong poproblemahin pa dahil dapat ito'y makuha din ninyo agad upon coordination with the Department of Agrarian Reform. Dos Compañeras. Ang tanong ngayon, pwede na ba itong ibenta? Dahil syempre, ang sabi dun sa lumang batas, no? With merong holding period na 10 taon. 10 years. Oo. At the same time, kahit pa naka 10 years na, kung hindi ka papagado, hindi mo pa rin ito maaaring ibenta maliban na lamang kung meron kang pahintulot mula sa Department of Agrarian Reform. Paano ka makakakuha ng pahintulot mula sa Agrarian Reform kung hindi ka pa nakakabayad ng buo? Kasi isa sa mga kondisyon din, para mo maibenta ito, dapat ay nakapagbayad ka na or pagado na sa land bank ang iyong pagkakautang sa lupa. Dos Compañeras. Pero dahil sa condonation, di wala ka ng problema, no? Wala ka ng problema dahil nga po, sabi ng gobyerno, kami na sasagot. Sagot ka namin, huwag kang mamroblema. Dos Compañeras. Kaya naglipanan na ngayon, Attorney Cam, ang pagbibenta ng lupa sa ilalim ng agraryo o yung nakaklowa o kaya naman yung dati-dati pa sa emancipation patent. Kung ikaw ay bibili, ano ang dapat mong mga tandaan, no? Kasi baka mamaya masayang ang pera mo. Tandaan nyo, dahil dito sa may New Agrarian Emancipation Act, more than 600,000 po na beneficiaries na dito sa may batas na ito ang magkakaroon na ng certificate, di ba? So, naglipanan na nga, Malinis. madami na yun. Madami na. Madami yun. So marami ngayon, Attorney Cam, ang gusto makabili. Yung iba kinukontra, malapit na 10 taon ko. Pwede na sa'yo. No, di ba? Kinukontrata na. O deed of sale. O kaya naman ay special power of attorney coupled with interest. No? Kala mo naman, kakampihan kayo pagdating sa korte. O kaya naman, Panyera, yung mga gustong bumili na mga malalaking mga real estate. Ayan na yun. Di ba? Tapos binibili Bato-bato sa langit. Binibili sa mga magsasaka natin na napakalit na halaga pero pag sila'y nagbenta, napakamahal na. Yes, oo. So yan po ang tatalakay natin. And if you have questions, 0919-282-6485. Gayon din sa ating mga social media pages, especially sa ating DZRH TV 4K live stream bilang comment. Attorney Cam, saan pa sila pwedeng magpadala ng kanilang mga mensahe? Live na live tayo ngayon sa DZRH News Facebook Live. Live na tayo? Yes. Kasi kanina nagkakaproblema ang Facebook. Hindi po sa amin yung talagang Facebook ang may problema. Ano? DZRH News Television Facebook Live at DZRH Dos Compañeras Facebook page. Magandang gabi muna, pagpupugay kay Eduardo Narvaez dyan po sa may Atlanta, Georgia, USA. Ganon din po kay Ivy Gutierrez dyan naman po sa may Tayug, Pangasinan. Tayug. Tayug, Pangasinan. Yan, magandang gabi din sa Valentino Milena Poncia. Bumabati din siya ng magandang gabi sa sa kanyang mga classmates sa Dos Compañeras. Syempre, Patrick Pogi. Sana daw magkaroon ng bagong Tia Deli na mas kaabang-abang sa tanghali. Okay. Noted po ang inyong request. Joy Garimbao, magandang gabi sa iyo. Eduardo Narvaez, syempre,
ang nag-iisang Gael Enriquez. Dos Compañeras. Nakabukas na ako finally ng Facebook Attorney Cam. Nanonood sa atin Jason Abolencia, Kenneth Arevalo, J. Season Fernandez at Ramel Maluto. Magandang gabi po sa inyo. Attorney Cam, yung mga iba pa. Ito si J. Season Fernandez, magandang gabi din po. Batiin ko rin po si Nanay Jovita tsaka si Papa William na laging nanonood sa atin. Thank you so much po. Valentino Poncia, ayan sabi niya, okay na po, pasok na po sa FB. Kanina po, nasa YouTube kami nanonood. Si Jerry Sumagaysay at saka si Joby Barbecho sa Karamuan, si Miss Joby Barbecho. Napakasarap ng buhay. Dos Compañeras. Di ba kasi maganda dyan? Dyan dati dinaos yung Miss Universe, search for Miss Universe, yung swimsuit competition, di ba? Kaya isa sa mga magagandang lugar at kasama yan sa sa bucket list ko ang Karamuan. Pagka sexy na ako. Kapag pwede na ako mag-swimsuit. Yung hindi na mukha nakakumot. Yung pwede ng two-piece, ganyan. So, anyway, magbabalik pa ang programang Dos Compañeros. Ilan po muna mga paalala. Again, tinatalakay po natin yung tungkol sa mga dapat tandaan kung bibili ng property na nakaklowa o kaya ay Emancipation Patent o EP. Pero meron po tayong DZRH Malakas promo. Attorney Cam, ikaw nang pakitanong mo nga sila. Ito para sa ating DZRH Malakas promo kung saan pwede kayo manalo ng 500 pesos tonight. Ang tanong, hanggang ilang hektaryang agricultural land ang pwedeng maging pagmamayari ng isang Filipino. Yan, ipadala po bilang private message sa amin sa DZRH Dos Compañeras together with your full name, your GCash number at syempre ang lugar kung nasaan kayo. At pipili po kami ng isang mananalo tonight. Magandang gabi po muna kay Miss Tess Solomon na dahil nai-stress, pati daw kanyang isopag-usap pancreas. Sumasakit na. Lahat po ng mga nagsisipag ngayon. Magandang gabi po. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Tinatalakay po natin yung mga dapat tandaan kung bibili ng lupang nasa ilalim or nakaklowa o kaya naman ay naka-emancipation patent. Ibig pong sabihin, ito ay nagmula sa gobyerno o kaya ito ay kinuha ng gobyerno mula sa mga pribadong private owners, pagkatapos sa sa pamamagitan nga ng CLOA or EP napunta sa inyo. Dati may bayad, ngayon sa New Agrarian, Attorney Cam, anong number nga nito? Nakalimutan ko na Agrarian Emancipation Act. 11953. 11953. I was right. 11 ang start. Nasa 11953, sasagutin na ng gobyerno. Sagot daw kayo ng gobyerno kasi gusto niya, happy kayo. Dos Compañeras. Okay, ito po ay naisabatas last year lamang, pinirmahan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Isa sa mga magagandang batas, Attorney Cam, na na-implement sa panahon ng Marcos Jr. administration. Kasi meron ding Marcos, the old one, na doon naman nag-umpisa yung PD 27 na bagaman at may bayad. Pero pinalawig, in-expand ito ng panahon ni Pangulong Cory na mas marami ang coverage. Pagkatapos ngayon, mas maganda dahil ito libre na. Dos Compañeras. Kaya lang, kaakibat po kapag bibili kayo ng CLOA o EP, may mga limitasyon of course na isinasaad ng batas. Kasi sa ilalim po ng RA 6657, yun po yung kumukover doon sa Certificate of Land Ownership Award, yung mga CLOA, meron po mga restrictions ito. Ayan. Gayon din sa PD 27 na sinusugan pa ng isang executive order na naglilimit din. Meron ding mga kondisyon kapag ibebenta mo ang property. Sa ilalim ng CLOA, Attorney Cam, 10 taon ang restriction, may holding period. Pero, kapag po ibebenta mo, dapat ay pagado ka na o fully paid na. Now that we have free
no? We have condonation. Hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari, but I would assume magiging subject pa rin ito ng kondisyon dahil mas mabigat na pasanin ito para sa gobyerno. Dos Kumpani. Attorney Cam, you were to say something. Yung sinasabi ni Panyera na yung 10 years, so kasama po dito yung pag-transfer, pagbenta, even pag-mortgage, no, nung inyong property. So pinapagbawal po ito o pinoprohibit po ng batas. Ibig sabihin, kapag kayo po ay merong title ng CLOA, so bawal nyo munang isangla, bawal nyo munang ibenta at i-dispose. At kaya by way of the donation, ibigay nyo. Bawal doon sa ipalis. kakilala ninyo, kamag-anak o pamilya. So ito po yung mga prohibition na sinasabi doon sa doon sa comprehensive, batas. doon sa CARP. sa CARP, ayan, doon naman po sa doon naman kasama po dito yung pag-lease, ha. The only way na may lilipat ang property sa iba, no, ng subject ng under ng CLOA, Yes. kung namatay na yung original na beneficiaryo. In which case, tanging tagapagmana lang niya ang pwedeng paglipatan nito. Hindi ito pwedeng, dun sa pamangkin ko kasi mas masipag yun. Hindi. Dun lang sa kanyang compulsory heir. So, sino lang yung compulsory heir? Asawa at saka yung kanyang mga anak. Although, sinasabi nga po doon sa this was a clarification by then Secretary Castriones na yung property na CLOA ay ililipat doon sa isa, no? Isa lamang nakapangalan. So, ibig sabihin, in trust for the co-heirs. Dahil nga po, kung paghihiwala-hiwalay na ito, babahagiin na, madidefeat yung purpose ng pagpapanatili doon sa beneficiaryo o kanyang pamilya yung ownership ng lupa na pinagsumikapan ng gobyerno na mapunta sa beneficiaryo. Dos Kumpanieras. Ngayon, nawala po yung, dati may restriction, Attorney Cam, doon sa PD 27. Pero nagkaroon, sabi doon, pwede nyo nang ibenta, no? Pwede nyo nang ibenta, provided na pagado na. Pero, merong mga condition pa din kapag ka ibibenta mo. Dapat ay i-maintain or ipagpatuloy ang productivity ng lupa. Gayon din, yung buyer o yung bumibili ay hindi lalagpas doon sa ceiling provided by law. And since this is agricultural land, ang sinasabi po, ang total agricultural land holdings ay yung maaring maging pagmamay-ari ng pribadong Pinoy, pribadong individual, ay hanggang 5 hektaryang agricultural land lamang. Ibig sabihin po, pwede kayong bumili ng mas marami na properties, pwede itong residential, pwede itong commercial, pwede itong industrial land. Pero kung agricultural land, hanggang 5 hektarya lang ang maari ninyong maging pagmamay-ari. Ibig po sabihin, total na ito, ha. Hindi yung, 5 hektarya sa'yo, dun sa kabila din 5 hektarya. Hindi po. Total agricultural land holding of 5 hectares. Dos Kumpaniera. Kaloka Panyera, no? Dito meron akong 5 hektarya sa may lupain ko sa Laguna. Meron ako sa Quezon, 5 hektarya. Meron pa ako sa Marinduque na 5 hektarya. Pupunta ako sa Palawan, 5 hektarya. Pupunta ako dun sa Marcos, Ilocos Norte. Bibili din ako 5 hektarya. Hindi po ganon. 5 hektarya lang Total ang na kabuuan. Ang total agricultural land holdings. Pero pag ibang classification ng lupa, pwede po kayo makabili ng mas marami. Lagpas sa 5 hektarya. Dos Kumpaniera. In fact, Attorney Cam, doon sa ating saligang batas, if I'm not mistaken, Section 12 or Article 12 or Article 13, Section 3, not so sure of the number, no? Pero hanggang 12 hectares po doon ang pinapayagan, no? Pero dito po, yung sa agricultural, specific na hanggang 5 hektarya lamang. At syempre, yung mga kondisyon na yon sa emancipation patent at saka doon sa CLOA, dapat po yun ay nasusunod. Dos Kumpanieras. Yun. So, yung condonation ng debt, established na yan. Yes. Tapos, kailangan po ninyo ng notice of condonation. At magandang balita, Attorney Cam, kung halimbawa po kayo ay nakasuhan na, no? Meron ng ongoing na administrative case or kung anumang kaso para kunin yung property na hindi nyo nababayaran, yun po ay may automatic dismissal ang ipinag-uutos po ng ating bagong batas o yung RA 11953 o New Agrarian Emancipation Act. Dos Kumpanieras. Napagaganda po lahat po ng mortgage liens. Anong ibig sabihin nito? Dahil nga po ito ay naka-annotate, di ba, na naka-mortgage ito sa land bank dahil may pasanin pa. Kakanselin na po ito. Di ba? Ang ganda nito, Attorney Cam, malinis na yung
titulo mo. Wala ka ng problema maliban na lamang kung sinanla mo ito pa sikreto, no? In violation of your grant. Yan. Dos Kumpa. At syempre sa bagong batas, Attorney Cam, ang sabi, estate tax exemption. Wow. Oh, 'di ba? Attorney Cam, pakipaliwanag mo nga kung ano yung estate tax. O pag halimbawa po, no, yung mga pag may namamatay, Namatay yung beneficiaryo. yes. Mm-mm. So babayad po tayo ng estate tax. Yan. Para mapunta sa kanyang tagapagmana yung Yes. property. O or yung para sinasabi ni Panyera palipat. na isa lang doon ha, syempre para ma-preserve. Dahil nga napakaganda ng batas na ito, wala nang bayad. Wala nang yung bayad. pag-transfer Yes. ng title doon sa kanyang Oo, beneficiary ibig na anak. sabihin kung meron kang isang hektaryang lupa na nakuha mo via CLOA or emancipation patent, tapos meron ka pang isang lupa na isang hektarya pa rin, no? Na ito naman ay napagsumikapan yung niminana ninyo pero hindi CLOA, no? Yung pong isang hektarya na yun na under ng CLOA, hindi na isasali sa computation ng estate tax. Ay, ang estate tax is how much, Attorney Cam? Ang estate tax ay 6%. ng total value. Magkano ba ang value ng isang hektaryang lupain? 'Di ba? Ilagay na lang natin sa pag sa probinsya kasi medyo mura. Oo, pero sa mga magsasakay, mabigat pa rin kapag may Yes, babayaran oo. sila. So malaking tulong pa rin na wala silang babayaran. Agreed. Dos Compañeras. So, yun po ang kagandahan nitong mga batas na ito. Kaya kung ikaw naman ang buyer ng lupang inaalok sa'yo, attorney ka, murang-mura. Akala mo naglalako lang ng kung ano no? Ayun pala, nakaklowa. So, bibilhin mo ba, no? Dapat aware ka sa mga restrictions nito. Ayan. Yung mga binanggit natin, dapat alam mo yun bago ka magdesisyon kung bibili ka ba o hindi. Dos Kumpa. Or kung bibilhin mo o hindi. Take note po yun pong 10 taon no na sinasabi ng batas ay hindi pa malinaw sa atin kung yung 10 taon ay mananatili from the time na ang tawag doon, kinondone to na-issuehan ng certificate of condonation because we do not have yet the implementing rules. Bagaman at in effect na po ang batas na ito, ang inaantay natin para ma-implement ang lahat ng ito, no? Yung IRR, Implementing Rules and Regulation. Dos Compañeras. Attorney Cam, you have question. Hindi, tsaka maganda rito, dagdag ko lang, no, yung halimbawa yung namatay po na beneficiaryo, yung bilang ng 10 taon, syempre kasama yung taking of possession din, yung parang taking of possession din siya kasi yung bilang kasama na yung sa hawak po ng unang beneficiaryo na namatay. Yung pinagsimulan, yes, no? Yung original. Hindi uulit. Ano ka ulit? Doon ka ulit Count sa ulit ng 1. Although titingnan pa rin natin yung IRR. Tsaka maganda rin dito, if I'm not mistaken, dito sa batas na ito, Panyera, parang, di ba, yung may mga disqualification kapag meron po mga violation ng agrarian reform laws, pero parang yung non-cultivation of land parang hindi ka ground for disqualification. Yes, pero dapat din kasi from time to time magkakaroon ng reassessment, yes. diba? So mas maigi pa para rin sa mga kasi other than itong lupa, meron pa kasing commitment ang gobyerno na matulungan ka na magkaroon ka ng other than lupa. Siyempre, kailangan mo pa ng dagdag puhunan, pambili ng binhi, pambili ng mga gamit, maliban na lamang kung sumali ka sa isang like a cooperative na from time to time, kaya lang gagastos ka pa rin Mahal kasi ang mga binhi ngayon, Attorney Cam. Pagkatapos yung mga fertilizers, maliban na lang if you are into organic farming, in which case, siyempre, gagastos ka pa din. Dos Compañeras. So again, kung nakaklowa po, alamin lumagpas na ba ang holding period. Pero alamin nyo pa rin po bago kayo magpirmahan, bago kayo magdesisyon kung idinudol-dol na sa'yo. Bago kayo magdesisyon, antayin nyo muna yung implementing rules and regulation. I-compute nyo na kagad yung 10 years. Nakailang taon ka na ba? Pero tingnan pa rin natin yung sinasabi doon sa implementing rules and guidelines. And kung halimbawa, meron na ba itong notice of condonation? But then again, kung may notice of condonation na naka-annotate sa title, again, you go back to the implementing rules and regulations. Kasi baka meron siyang added restriction considering na nilibre na ito sa inyo ng gobyerno. Siyempre, gusto ng gobyerno na mapanatili sa inyo ang property at maging produktibo ito. Yan. At siyempre, yung take note din po, pag ganito ang binibili ninyo, kailangan ito ng DAR clearance, Department of Agrarian Reform clearance, na mabusisi. Tiningnan ko yung mga requirements sa Attorney Cam, isang page na kaliliit.
So, ibig sabihin, napakarami nyo pong i-comply, no? So, hindi po basta-basta, sige na nga, hindi pwedeng ganon. Dos Compañeras. Titingnan nyo din, kayo ba, gano'n na ba kalaki yung lupa ninyo? Baka naman sobra-sobra na, no? So, titingnan po ninyo, baka naman lagpas na sa 5 hektarya, no? Mahihirapan po kayong kumuha ng, ng clearance or consent from the Department of Agrarian Reform. Siyempre, titingnan nyo din yung napakaraming requirements at kailangan po ninyong kondisyon, no? Especially doon sa EP, Emancipation Patent, yung productivity ng lupa, agricultural productivity ng lupa. At siyempre, kung halimbawa gusto nyong i-convert naman into residential or whatever, take note, hindi basta-basta naku-convert, no? Ang agricultural land to residential, commercial, or industrial. Napakarami pong requirements at medyo mahal din po ang bayad. Yan. Dadaan ka, Attorney Cam, sa butas ng karayom. Bakit? Mag-uumpisa ka sa barangay. No, may hihingi ka ng permiso sa barangay, endorsement, pupunta ka sa municipal or city government, tsaka ka pupunta sa Department of Agrarian Reform. Dos Compañeras. Ayan. So, yun po ang dapat ninyong malaman. Attorney Cam, you have questions? Eto, sabi dito mga attorneys, paano po ito? Hindi pa po naipapasa ang New Agrarian Emancipation Act at hindi pa rin po tapos yung holding period namin na 10 years pero binenta po yung lupa namin sa probinsya. Ano po ang magiging resulta kaya ng pagbebenta nito? Ayan. So pag ganito po na I believe no yung hindi pa na ipapasa or hindi pa na isa sa batas yung New Agrarian Emancipation Act tapos wala pa hindi pa kayo 10 years no. Wala pa, hindi nyo na tapos yung kondisyon na 10 taon binenta na. Ang sabi po magiging null and void po ito. Ibig sabihin yung bentahan po between the two parties ay walang bisa. So again po yung mga bumibili po ng mga CLOA na title po na in-award po ng gobyerno sa ating mga magsasaka dapat aware po kayo sa holding period na binibigay po sa kanila bago bilhin yung katulad nito, di ba? Walang bisa. Actually, Attorney Cam, there is one case. I think that was I'm not so sure if it's in General Trias or 13 o Martires. Magkaiba sila, right? Yes. Magkaiba sila dyan sa Cavite. No? Yung magulang ang nagbenta. No? Actually, nag-constitute muna sila ng mortgage pero hindi na kaya. So, ang ginawa, finor-close. Tapos sabi, sige, wag na lang natin i-foreclose, ibenta na lang natin. O, palabasin na lang natin ang nagbentahan. Pero, ang gawin muna natin, mag-execute muna tayo ng special power of attorney coupled with interest. Wala pang 10 taon ito, ha? Pagkatapos, alam mo kung anong nangyari. Yung mga tagapagmana ni nanay. Naku po. Dumulog sa korte, ay hindi po yan totoo. Hindi pa po 10 taon yan. Napa-void po, napadeklarang void yung bentahan. Ibig pong sabihin, kung may tao na may interest sa property, especially kung may karapatan siya, maari pong mapawalang bisa yung bentahan kung hindi ito nakasunod doon sa mga kondisyon na isinasaad ng batas. Dos Compañeras. Ito yung question, Attorney Cam, at sasagutin natin ito sa ating pagbabalik dahil magko-commercial tayo. May nabili po kaming nakaklowa pa. Hindi pa po namin napatitituluhan sa pangalan namin. Gusto po sana namin na ipatitle na at hindi naklowa. So siguro TCT, Transfer Certificate of Title. Pwede ba ito in relation naman dito sa question ni Cal Monor? Sabi niya ganun, posible po ba na ipangalan directly sa ibang tao, sa buyer, ang CLOA kung ito ay hindi pa nakapangalan sa seller as CLOA, pero siya po ang nakaregister sa DAR na may right na magsaka. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Again, we have a malakas question. Attorney Cam. Para sa ating malakas question, pakisagot lamang po ito. Puntahan po ang DZRH Dos Compañeras Facebook page. Hanggang ilang hektaryang agricultural land ang pwedeng maging pagmamayari ng isang Filipino? Yes, ipadala po bilang private message sa DZRH Dos Compañeras together with your full name, your GCash number, at kung nasaan kayo. Pipili po kami ng isang mananalo tonight. Magandang gabi sa iyo, Jerry Sumagaysay, Edjo Welcar Leoncio dyan sa South Korea.
Patrick Pogi, magandang gabi sa iyo. Gayun din Luna Ben, magandang gabi. Edwin Pasibugan, pwede po ninyong i-search ang Facebook ko kung good, if you want to see, no? At magandang gabi sa iyo, Mike Abbas. May question naman siya din dito. Bakit si V, marami binibiling agricultural land, ginagawang subdivisions at mall, hindi po namin masasagot yan. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. This Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Magandang gabi po muna kay kay Mr. Santi Elizalde. Hi, Sir Santi! Na nagdi-deliver ng honey ngayon. Wow! Okay, at tinatalakay po natin tungkol doon sa itong kung bibili kayo ng lupa. At tinalakay na natin yung mga dapat ninyong malaman, no, kapag bibili kayo. Kasi para kumbaga ay informed or intelligent ang inyong decision sa pagbili ng inyong property. Alam niyo yung sinusuong ninyo. But before we pause for commercial, meron kasing question, may nabili siyang nakaklowa. Hindi pa hindi pa napatituluhan sa pangalan namin. Gusto ko po sana na sa amin na ipatitle at hindi naklowa. So, dalawa yung issues na nakikita ko dito, Attorney Cam. Yun bang klowa, is it as good as a certificate of title? Or can you convert a klowa into an OCT or TCT, Transfer Certificate of Title? Take note po, yun pong klowa, sa nature nito, parang TCT na itong lumalabas. Bakit? Kasi pagmamayari ito ng pribadong individual. So, kinuha ito sa isang private landowner. So, therefore, ang mangyayari nito, transfer certificate of title. But, dahil nga po ito ay CLOA, yun pong nagsisilbing titulo nito ay yung CLOA na, Certificate of Land Ownership Award. Patunay na kayo ay beneficiaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o kaya naman ay ng EP or Emancipation Patent. Dos Compañeras. Ang nilinaw po ng Korte Suprema sa kasong Department of Agrarian Reform versus Carriedo. This is a 2018 case. Ang sinasabi po nito, CLOA or Certificate of Land Ownership Award is as good as Certificate of Title. Sabi niya, ang CLOA and at the same time ang Emancipation Patent and other titles issued under any agrarian reform program of the government shall be indefeasible and imprescriptible after 1 year from its registration with the Office of the Register of Deeds. Ibig sabihin, yung CLOA ninyo o yung EP, pagkat dinala na sa Register of Deeds at nairehistro na dito, yun po ay, di ba, yung mga attributes o characteristics ng isang titulo under ng Torrens title it is indefeasible and imprescriptible. So magkapareho lang po ang bigat ng EP or Emancipation Patent at ng CLOA at the same time ng OCT ninyo or TCT ninyo. So pareho lang po ang bigat nila. And therefore, it goes without saying, you don't need to convert and you cannot convert a CLOA to a regular title. Bakit? Kasi ang sinasabi po ng batas, na yung subsequent transfer must also indicate that it is either an emancipation patent or a certificate of land ownership award. So once a CLOA, always a CLOA unless nagkaroon na kayo ng conversion into like commercial, residential or industrial. So habang hindi nakukonvert, mananatili siya bilang CLOA kahit pa maibenta na ninyo sa iba. Now, we go to yung question ni Cam Manuar, Attorney Cam. Dos Compañeras. Sige, Attorney Cam. Saan Sabi niya nakalagay kasi, yan? sabi niya ito, posible daw ba na ipangalan directly sa ibang tao, dun sa buyer? Yung CLOA, kung ito ay hindi nakapangalan sa seller as CLOA, pero siya ang nakaregister sa DAR na may right na magsaka. Parang yung panyera, yung mga iba kasi ginagawa, for example, merong tax declaration, Tax deck, di ba? Pag oo. may tax deck, tapos nagkaroon ng bentahan, so ang Parang rights pa lang. di ba? So ipapangalan mo na dun sa
buyer, di ba? Pero ito kasing CLOA kasi ay issued by the Department of Agrarian Reform. Yes, oo. oo. Hindi ito pwedeng basta-bastang Oo. ililipat na direkta Yes, na dun sa oo. may seller. Parang si CLOA beneficiary middleman lang, hindi po, no? Parang lang siya, wala lang siya dyan. Oo. So, ang mangyayari parang diretso na sa'yo. Gusto niya shortcut. Kasi Ayan. kailangan muna si beneficiaryo mapunta muna sa kanya at mag-comply muna doon sa holding Correct. period bago niya mailipat sa iba. Take note po, pag nag-issue sila ng CLOA, Certificate of Land Ownership Award, no? Nakapangalan na doon sa beneficiaryo. Meron lang na Attorney Cam sa likod, naka-annotate. Oo. Ang wisdom ng batas dito, kaya po may holding period, para maibigay ang karapatan na magmay-ari po itong beneficiaryo natin ng 10 taon. Yes. Diba? Yun ang gusto ng batas. Mas ayaw nila yung i-skip mo siya, tapos ipapangalan mo agad dun sa may What seller. you cannot do directly, you cannot do indirectly. Correct. Kung hindi mo siya pwedeng gawin ng diretsahan, all the more, hindi mo siya pwedeng gawin ng hindi diretsahan. Correct. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng paikutin ang batas. Dos Kumpanya. Sayang, hindi ko kaya lang hindi ko kasi na-delete eh. Ito yung yung CLOA ng sample. tatay ko. Ito yung CLOA ng tatay ko. So, CLOA siya. CLOA, oo. Pero ano nakalagay pa niya? Ito, CLOA, ng Department of Certificate of OCT, Land Ownership. OCT pa. Pero naka-CLOA siya. Provided sa tatay ko. Ayan. Ganda. Dos Kumpanya. So may tanong pa, may question ka ba, Atty. Ito pa Nyera, sabi, paano po kung halimbawa meron po kayong gustong baguhin dun mismo sa CLOA, pwede po bang i-modify yung nandiyan na mga Palitan. Yung palitan? detalye. Oo. Ang problema po kasi, again, ulitin natin, ito po ay titulo. Kapag titulo po ito, hindi po ito basta-basta na-alter, na modify o kaya nakaka-cancel, except otherwise, dun po sa provided ng batas. So, again, usually, you go to pupunta court. ka sa korte. Oo. Tapos kasama sa mga partido ang Department of Agrarian Reform dahil sila rin yung katatas-pulong Yes. dito. Lahat ng anumang aktibidad ninyo, no? Lahat ng na gagawin affecting ninyo. title, kahit pa kayo na nga ang may-ari, may obligasyon pa rin kayo ng paghingi ng permiso mula sa Department of Agrarian Reform. Dos Kumpanieras. Ayan, may question kasi dito, Attorney Cam. Mababayaran pa din ba ang lupa na nakakloba kung madadaan ng farm to market road? The answer is yes. Maliban na lamang kung meron dong annotation ng yung right of way under sa CA, Commonwealth Act 141. Actually, chinek ko din yung title ng tatay ko. Nakalagay dito, Attorney Cam, subject to the provisions of Commonwealth Act 141. So, ibig sabihin, walang lusot. Buti na lang, Attorney Cam, ang lupa ng tatay ko nasa bukid. Mahirap gawa ng kalsada. Dos Kumpanieras. Okay, ang bilis ng oras, pero gusto ko sanang banggitin kasi meron po tayong good news, Dr. Edwin Ben, saglit lang, ha. Meron po kasi good news po kasi, ito kasi may question, paano po ba nabili namin na land? CLOA po siya na hindi po nababayaran ng amilyar ni seller. 2018 pa po namin nabili, pero hindi po namin napatituluhan sa amin kasi malaki po ang babayaran sa amilyar. Pwede po ba ako mag-apply ng amnesty yung mag-i-end ng 2025? Yung mag-i-end po ng 2025 is the estate tax amnesty. So yun po ay patungkol sa namatay na beneficiary o namatay na may-ari ng property at mamanahin ng kanyang mga compulsory heirs. Pero meron pong bagong batas, naging batas siya June 13, 2024 and to take effect 15 days after publication. Ito yung RA 12001 Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Meron pong 2 years para mag-apply ng amnesty on real property tax for delinquent taxpayers. Covered po yung land, buildings, and machineries. Meron lang po mga limitations ito, pero bibigyan natin ng tamang oras sa mga susunod na episode ng Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Sa tanong na, Attorney Cam. Sa tanong na, yung mga gusto sumali po, yung mga hahabol pa ba dyan? Habol pa. Ako nagbubukas pala ang. Hanggang ilang ektaryang agricultural land ang pwedeng
maging pagmamay-ari po ng isang Filipino? Yes, the answer is, pinanggit na natin, 5 Five. hektaryang lupain. At congratulations sa iyo. Sabi niya, pag ako po nanalo, idodonate ko po sa Operation Tulong. Congratulations sa iyo, 5 hectares. Taga Tarlac, si Rico Bagisi. Congratulations sa iyo. At syempre, magsama-sama po ulit tayo bukas. Same time, same station, same channel, same Dos Compañeras. Kasama po ang ating mga nag-assist sa atin. We have, sino ba itong nag-assist? Sige, Ellen Enriquez. So, na-miss ko si Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano. At syempre, si Poging-Pogi, Jeric Barreto. Kami po ang inyong mga panyera. Ako pa si Attorney Rina Seco. Pahabol lang sila Zoraida Faliorina, Arnold Lood, Nescio Kawaling, Genevieve Gatchalian, Josefina Valdez, Rix Von. Maraming salamat. Ganun din po kay Florence Regalo, Rodel Anasio, Arlene Mangabang. Ako po si Attorney Cam. Yes, Charo Abraham, Josefina Fajardo, and Lori Feshena, Mirna de la Cruz, Romeo Querong, at maraming iba pa. Hanggang bukas po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Compañeras. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.